worries. Ang karga dito, worry. Karga dito sa kaliwa, worry. Laman dito, worry. Pasan dito sa balikat, worries. Paano ka pa makasunod sa kanuban kung puro ka worries? Okay, it does not make any difference. Maliban pa noon, it does not make you beautiful or look beautiful or handsome. Tinitiyak ko po sa inyo, yung mga pangit, full of worries yun. Ang mga anak ng Diyos, hindi pangit kasi free of worries tayo. Amen? Ito ba? Worries does not make you live longer, but it makes you look older. Kaya yung mga ang tanda-tanda na nila tingnan, ginagarantiya ko po sa inyo, sila po ay laging nag-worry. Pero may mga tao ang bata-bata tingnan, although ang edad nila matanda, isang dahilan, and the main key is free of worry. Amen. So worries does not make you live longer, it does make you look older. Pampabata. Okay. Worry is the third from the top of Satan's effective armor. Tingnan natin ang 1 Peter chapter 5 verse 5. Okay, 1 Peter chapter 5 verse 5. Okay, verse 5, likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another, and be clothed with humility, for God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you. Ano yung top 3 ng effective weapon ni Satan? Verse 5. Nasa verse 5. Come on. Agagin niyo yung verse 5. Ano yung first effective weapon ni Satan? Ulitin ko ang verse 5. Ha? Fear? Nasa verse 5. Ang verse 5, likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Ha? Ano? Disobedience. Disobedience, or kapag hindi ka nagpasako, kabaliktaran is? Ha? Ano kabaliktaran ng submission? Insubordinate. Insubordinate or rebellion. Pinapahirapan niyo pa eh. Kaya nagdyan na natanggal si Satanas pagiging kapiling ni Lord, mga worshiper angel ni Lord, kasi nag-rebel din siya. Kaya sabi niya, submit yourselves to one another. Kaya tingnan mo mga bagong tubo ng kabataan ngayon. Naku, ganun na yung mga puti. Yung mga magulang pa nila, shush! Subukan mo akong ishush. Hindi ka matamaan sa akin. Okay. Rebellion, pride, and then worries. Nasusunod. So, top 3 yan sa effective weapon ni Satan. Rebellion, pride. So, sabi dito, God resists the proud, but gives grace to the humble. Sabi niya sa verse 7, cast your care, cast your worries, cast your anxiety. Kasi kapag may worry ka, kapag mayroon kang anxiety, nagiging effective yung weapon ni Satan. At saka kapag hindi ka na nakapagpuri, natutuwa si Satan kasi by the time na nagpupuri ka sa Lord, kumikilos ang Lord sa buhay mo. Amen. Amen. Okay. Eto na, panglima. Do not be like the heathen unbeliever. Ano daw ang hinahanap ng mga unbeliever? Anak ng kaligayahan. Mundo. Ano pa? Doon sa ating binasa, ang layo-layo ng mga sagot nyo. Hindi kayo bumabalik doon sa ating binasa. Verse 32. Walang pera dito binanggit. Although yun ang hinahanap. Okay. Verse 32. For after all these things, the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Ano yung all
things na tinutukoy sa verse 32? Okay, nasa verse 31, therefore, do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? So, yung what shall we drink, ay yung drink, yung food, yung clothes mo sa verse 31, yun ang sinasabi sa verse 32 na after all these things, the Gentiles seek. So kung ang hangat mo lang or ang minimithi mo sa buhay ay yung kakainin mo, yung gagamtin mo, yung susuotin mo, yung pera, unbelievers ka. Unbeliever ka. Hindi ka katumbas ng isang may pananampalataya sa Lord. Ako ba may sabi niya? No. The Gentiles seek after these things. So maiba ka naman sa kanila. Okay? They don't have faith in God. Gentiles nga eh. Unbeliever na. Infidel. Eh alam niyo naman, lalo na siya. Alam niyo po ba kung saan galing bansa ang mga ninuno natin? Malay or? Malaysia. Galing Malaysia. Ako nakarating ako ng Malaysia. Ang salita nila doon, hawig na hawig sa Ilocano. Ang bilang nila, 1, 2, 3, 4, 5, anak, Tujo. Ganyan ang bilang nila. Hawig na hawig sa Ilocano. Ang bangon sa Tagalog, bangon din sa Malaysia. Bakit kasi? Ang mga ninuno natin galing Malaysia. Alam niyo ba ang dinudiyos ng mga Malay? Sila sumasamba sa puno, sumasamba sa buwan, sumasamba sa bituin. Hallelujah! Salamat na lang. Hindi ako nabuhay sa panahon nila. Baka sinasamba na nila ako. Pinapatawa ko lang, masyado kayo seryoso. Bakit naman kaya ako sa bahay, baka binugbog na nila ako. Okay, they don't have the promise. Ang promise ng Lord, if we seek first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto us. So, yung mga naghahanap ng kanilang ikabubuhay, ng kanilang kakainin o darating, yun yung mga hindi nanindigan sa promise. Kapag inuna nila ang mga bagay na ito on top of God's kingdom. Literally, they don't have the promise, and they are not aware that the Heavenly Father knows that we need all these things. Eh paano naman sila maniniwala? Ang kanilang sinasamba ay buwan. Lalo na sa Thailand, ang kanilang dinudiyos, elepante. Hallelujah! Paano ka naman tulungan ng isang elepante? Aware ba kayo niya? Ang daming elepante dinudiyos sa Thailand? Kasi palibasa, ang daming elepante doon, gamit na gamit ang elepante. Dinudiyos nila ang elepante. Sumasamba sila, oh, elepante, tulungan mo kami. Hallelujah! Ha? Pero sa India itself, ang dami nilang Diyos doon. Oo. Ako, nakikita ko yung mga simbahan ng mga Hindus, mga taga-India, ang dami nilang ribulto. Mayroong malaki suso, mayroong malaki tiyan. Sa totoo lang. Mayroon pa mga galamay dito. Meron pa silang ribulto para magkaanak ka. Ako nga, nag-pray na hindi masundan yung anak. Bakit na tayo akala ko sabihin ni Diyos yung kailangan lang daw trust para hindi masundan agad. Akala ko trust na kondon, trust sa Lord ba? Nakukuha nyo. Okay, so they worship idols, sun, moon, stars, and Baals or stones. So, hindi nila taglay ang pangako ng Lord. So, kapag ikaw ay nanambangan sa tunay na Diyos, hindi natin unahin yung mga bagay na dulot ng mundo. Because we worship the true and only powerful living God. The God Most High. The Creator of heaven and earth. Okay. Make distinction from them. Maiba ka naman sa kanila. Amen? Ako'y manghang-mangha kay Sister Rita na kahit abutan daw siya ng 500 sa amon niya, hindi siya papasok sa trabaho. Bakit? Kasi kilala niya ang Diyos niya. Amen? Ano daw? Binayaran ka 500. Ati tayo ha?